Good morning, Philippines, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 6, 2024. Dito pa rin po tayo sa mga maiinit na isyu na may kaugnayan dito po sa impeachment ng Vice Presidente. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, napanood po natin ang interview kay Senate President Chis Escudero. At sa kanya pong sinabi na di umano, pwede po magkaroon ng special session ang Senado kung kinakailangan, kung maisasubmit po ng lower house sa Senado ang impeachment laban kay Vice Presidente. Ito po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay nagpapakita lamang na talagang si Chis Escudero as Senate President is under the instruction ni Lisa Araneta Marcos at ng bangag na Pangulo na talagang ituloy ang impeachment kung maisasubmit sa kanilang opisina, that is in the Senate, ang article of impeachment. Bakit po? Sapagkat kung hindi sila magkakaroon ng special session, sigurado pong wala ng oras ang Senado para magkaroon ng impeachment trial dahil nga sa gipit na po ang panahon. December 18, magkakaroon na ng Christmas break ang Congress. Ang resume po is January 13 hanggang February. Then by February, magkakaroon ulit ng long break for the election campaign ng mga senators at mga congressmen. So in other words, kung hindi magkakaroon ng special session for the impeachment trial, talagang wala na pong oras ang Senado para gawin ito. Ngunit sa kasinabi ni Chis Escudero as President of the Senate, mukhang nagpapahiwatig po siya na kung may sasubmit sa Senate ang article of impeachment. So sabi niya, that being the constitutional mandate of the Senate to look into it, to try the impeachment. So, magkakaroon sila ng special session. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kung hindi kasi gustong madalhin ni Chis Escudero ang impeachment, assuming na ito ay may submit sa Senado, pwede naman pong hintayin nila na ito ay gawin, yung trial, impeachment trial, gawin after June 30, kung saan mayroon ng mga bagong senador. Pero siyempre po, hindi sila nakakatiyak sa magiging resulta ng May 2025 election. Kaya maaaring hindi na nila hawak. Samantalang sa ngayon, majority of the senators ay hawak po nila. Bakit po nasabi natin? Sapagkat yung dating mga kakampi ni PRRD, yung mga nanalo under the banner of PRRD noong 2019, karamihan po ay nagbaliktaran na yan. Sumama na po dito sa United Team ni Pangulo Marcos. Halimbawa po dyan, si Mark Villar, na dalawa sila sa Senado, si Cynthia at si Villar. Si Mark under PRRD, pero yung kanyang kapatid ngayon, si Camille, tatakbo sa ilalim ng banner ng Bagong Pilipinas kay Bongbong. So ibig sabihin po, yung dalawang Villar sa Senado ngayon, hawak na ni Marcos. Si Rapi Tulfo, na dati kay PRRD, si Erwin ngayon ay tatakbo sa ilalim ni Bongbong, sa banner ni Bongbong. Ganon din si Abby Binay.
So, ibig po sabihin yan, yung si Tolentino, so maraming incumbent senators ngayon na bumaliktad na at hawak ito ni Lisa Araneta Marcos because of the bribe. So yan ang minamadali ni Chess Escudero na kung maisasubmit sa kanyang opisina ang impeachment, ang article of impeachment, kahit wala ng oras ang Senado in reference to regular session, pwede siyang magpatawag ng special session for the impeachment trial. Anyway, gagawin nilang muro-muro na ito. Siguro pwede nilang tapusin niya ng 15 days or 1 month. 1 month. At magkakaroon agad sila ng judgment against Inday Sara. So yan po mga kabarangay, mga kababayan. Itong si Chess Escudero ay nagpapakita po talaga na siya ay tuta ng Malacanang. Katunayan po dyan, mga kapatid, mga kabarangay, mga kababayan. Tuwing maglalabas ng kritisismo si Inday Sara laban sa Pangulo, agad-agad itong si Chess Escudero is to the rescue ni PBBM. Sinasabi niyang hindi dapat ginawa ni Sara ang ganito, ang ganyan. Hindi dapat siya nagsasalita ng ganito, ganyan. Sapagkat siya ay pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Pero kung si Marcos o ang mga pro-Marcos ang nagsasalita laban kay Sara Duterte, no comment si Chess Escudero. But the moment Sara is criticizing the administration, agad-agad Chess Escudero strikes back, criticizes back of Sara Duterte. So yan po ay pagpapakita lamang na talagang itong si Escudero, katulad ng kanyang amo na si PBBM, ay isang bangag din. Anyway, may lumalabas nga na mga rumors dyan, ayon kay Maharlika, na itong si Chess Escudero ay kaeskwela ito ni Marcos, ni PBBM sa pagsinghot ng pulburon. At yan naman ay makikita din sa itsura ni Chess Escudero na mukhang bangag, parang si Abalos din, si Binhor Abalos. So ito po mga kabarangay, mga kababayan, ang nakakatakot sa ating kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng bangag na Pangulo, na kung saan itong si Lisa Araneta Marcos ang nasa likod ng lahat. Ang kanilang layunin ay mapatatag ang kanilang mafia syndicate upang limasin ang pera ng sambayan ng Pilipino. Kaya wala po tayong maasahan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sa kabila po ng announcement ng Iglesia ni Cristo na tutol sila sa impeachment laban kay Inday Sara in accordance with the pronouncement of PBBM, patuloy pa rin ang alingas-ngas na talagang itutuloy ang impeachment. Although ang lower house medyo nanahimik pagkatapos na ipatawag sa Malacanang, bagamat idinideny nila na di umano na hindi na pag-usapan ang issue ng impeachment nung sila ay ipinatawag sa Malacanang immediately after na nag-announce ang Iglesia ni Cristo na ito ay naghahanda ng isang malakihang rally upang formal na ipahayag sa sambayan ng Pilipino ang kanilang pagtutol sa impeachment laban sa Vice Presidente, dahil sinusuportahan nila ang sinasabi ni PBBM na pagsasayang lang ng oras ang impeachment. Bagamat mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi tayo naniniwala sa sinseridad ng sinabi ng bangag na Pangulo na ayaw niya ng impeachment. Sa atin pong paniniwala, ito ay public pronouncement lamang
Nang sa gayon, sabi nga, parang bunga na hindi siya nasa likod, palabasin na hindi siya nasa likod ng impeachment laban kay Inday Sara. But of course, behind the scene, yung kanyang mga galamay, lalong-lalo na po si Lisa Araneta Marcos, ang nagpupus o nagtutulak na ituloy ang impeachment. Anyway, makikita po natin yan sa mga darating na mga araw. But one thing is certain, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Itong pronouncement ng Iglesia ni Cristo na tutol sila sa impeachment ay malaking bagay po in favor of Inday Sara. Sabi nga natin, kung itutuloy ang impeachment sa kabila ng pagtutol ng malaking sikta ng relihiyon na ito na INC, mapipilitan ang INC na lumabas sa kalsada kasama ng iba't ibang sektor ng ating lipunan upang ipanawagan ang pagbibitiw ng bangag na Pangulo because of his being publicly known as a weak leader. Ibig lang sabihin po, hindi niya kontrolado o wala siyang control sa pamahalaan. Sapagkat sa kabila ng kanyang pagpapahayag na ayaw niya ng impeachment, ito ay natuloy pa rin. Sapagkat sabi nga natin, ang totoo niya, hindi naman talaga sincero ang presidente na ayaw talaga niya ng impeachment. Kumbaga, palabas lamang. So, ang mangyayari pa rin kung ano ang original na agenda ng bangag na administrasyon na ipakulong, tanggalin ang mag-amang Duterte sa kanilang landas upang mapagsamantalahan nila ng ganap ang sambayan ng Pilipino in terms of massive corruption sa kaban ng bayan. Kaya po mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po nating tantanan ang isyu na ito. Kailangan po dire-diretso natin na mapatalsik ang bangag na Pangulo. Nang sa gayon po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kasama ng maalis mabuwag itong 19th Congress, which in history is one of the most corrupt. Nagpapakita po na talagang tutang-tuta both the Senate and the lower house. Wala na po tayong mapipili sa mga ito. Kung mayroon man ilan dyan, but generally speaking, talaga po corrupt in the sense na talagang nababayaran sila ng bilyon ni Lisa Araneta Marcos, of course with the people's money. Hindi naman po ito pirang personal ni Lisa Araneta Marcos at ng bangag na Pangulo ang kanilang ipinambribe o ipinabayad suhol sa mga corrupt na opisyalis na ito. Pera po ng bayan. So in other words, all government officials, the high-ranking officers of the government are in conspiracy with one another in order to massively get for themselves the money of the people. Ang ginagawa po nila sa sambayan ng Pilipino, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay inuuto po sa pamamagitan ng ayuda, tupad, akap, aik, or whatever the name is. Bibigyan ka ng 5,000